Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Johnny Tortiba. At ito ang Johnny Dick, usapang utang, usapang ola. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong update sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps at mga usapang utang at kung ano-ano utangan ng mga ola ang nandirito sa ating channel. So, with the further ado, simulan na natin. Alamin natin kung anong mga OLA ang nasa accessing entities at submitting entities na nasa CIC o Credit Information Corporation. Ako totoo lang, nagulat din ako sa mga nakita ko dito sa CIC, no. May mga OLA rito na may mga record na ng mga complaints ng mga pangharas at loan sharks, pero ano sila, accredited sila ng CIC. Kaya minsan may napaisip ko, ano ba talaga yung standard ni CIC sa pagpasok o sa pagtanggap nila ng mga online lending na may mga record naman na ng mga massive complaints, yung mga history ng mga unfair debt collection practices. Pero ang CIC kasi mga ka-Johnny, tandaan nyo, wala yung pakialam sa inyo kung magkaroon kayo ng mababang credit history o credit bad record. Yung mababa ba? Yung parang may mga utang tayo na hindi nabayaran doon sa mga lending companies na nasa access nila at saka sa submitting entities nila. Sabihin, hindi sila pwede mag-file ng kaso sa inyo, kundi magbigay lamang ng data report na kung saan hindi kayo nakabayad, kung saan hindi nyo nabayaran, hindi maganda yung history nyo, yung record nyo doon sa OLA o doon sa lending companies na inutangan ninyo. Wala silang karapatang mag-blacklist, wala silang karapatang mag-file ng kaso. Tanging gagawin lang nila is the data record natin sa mga utang natin din sa mga online lending at sa mga lending companies na ito. So ito, ano nga ba yung accessing entity ng CIC? Ito refers to any submitting entity or any other entity authorized by the corporation to access basic credit data from the corporation. Section 3 at article of RA number 9510 or the Credit Information System Act. Ibig sabihin, may karapatan sila magbigay ng mga records natin, itong mga OLA at saka mga lending companies dito sa CIC para malaman nung ibang banks o ibang ng lending companies o ibang lending institution kung maganda ba yung record natin. So, isa-isahin natin, tignan natin yung mga OLA na nandirito sa CIC records nila. Meron dito, no, to, pakita ko sa inyo, to yung Ecom Consumer. To kasi mga kilala kasi na mga OLA, no, mga online lending apps, yung mga papakita ko sa inyo na nandirito sa CIC. Yan, Ecom Consumer Finance Corporation. Kilala kasi yan, lagi na sa group page yan. Then yung iba, tignan natin. Medyo pasensya na. Kailangan ko na lang gamitin ng ako sikreto. Ito yung nasa ilalim ko yung grado. So yun, ito iyon talagang, kaya binayaran ko rin yan, yung iyon na yan. Dahil nga, medyo kasi mabait naman kausap si iyon, wala akong naging problema sa kanila on the payment na kahit na installment. Kasi alam ko naman talaga kung magkano. At saka binigyan nila ako ng offer, principal amount. Kaya nga, pinusig ako, intuti ko. Kahit yung iba naman ng mga legit na mga nautang ko ngayon, balak ko talagang bayaran. As ngayon lang talaga medyo nagsisimula pa lang ako mag-ahon dahil meron din ako mga personal na utang. Inuuna ko lang yung mga mabababa, yung kaya kong bayaran ng paunti-unti. Yun po mga ka-Johnny. Then, ayan na, iyon credit. Yung nais ko na noon pa. Ayan. Yung Cashmart, labo mata ko lalo. Naguling ako. Yung Cashmart, ayan. And then, ano ba? Kung masyado makita malayo, ayan. Cashmart, Cash Express, meron ba? Parang meron ako nakita. Ayun, Cash Express pagkatapos nung Cashmart sa taas pala. Ayan. Medyo sumakit yung ulo ko. Nabigla yung mata ko. Kasi minsan may time na sobrang labo ng mata ko, no? Pasensya na mga ka-Johnny, kaya ganito ako magbasa yan. Yan, mas gusto niya nakaganyan ako talaga. Iba na talaga yung mga tumatanda. Sign of aging. So, yun. Then, ayan. Digido. Accessing entities din po yan, at mamaya meron pa ako yung sasabihin sa inyo na hindi lang siya accessing entities mga ka-Johnny. Yung Digido Finance, isa rin alam nyo na, loan shark, si
Parang wala. Okay, yan. Tingnan nyo na lang ha. Hindi ko na masyado mabasa yung iba. Kahit na minsan, kasi hindi ko may zoom. Ayun. Okay. Ayan, dito na susum ko. Ayan, okay. Si Easy Cash Lending. Ewan ko parang, ola ba to? O hindi. Parang narinig ko na sa iba yan eh. Equicom yan, yung mga, mga lending companies na yan. Ito, yung iba. Ito pa, mayroon pa sa mga Axie. Ito si HC Consumer Finance Philippines Incorporated is yung home credit po yan. Hindi po yung nasa baba na ito na home credit mutual building. Yung HC po, yun po yung home credit loan apps o lending company. Yung hinihiraman natin ng pera at saka ng mga gadgets. No? Ayan. Sa mga accessing entities po yan. Ayan. Meron pa po. Ayan. So, tingnan nyo lang po iba kung may makita kayo na ano. Ako kasi medyo talaga yung mata ko. Ayan. Kibico. Ayan. Medyo alam ko, loan sharks din si Kibico, pero I'm not sure. Kasi sinubukan ko yan minsan, hindi ko kinuha kahit na ano. Kasi parang laki ng babayaran ko doon sa 500 lang. Tinignan ko yung tawag doon, yung kanyang processing or yung kanyang mga statements of account na ano, na hindi ko na tinuloy. At humihingi kasi siya ng ng SSS information sa inyo. Kaya hindi ko siya kinuha. Siguro susunod na video gawa natin ng review ito, si Kibico. At pa iba. Ayan. Yung napakita ko. Ayun. Si Perajet Lending Corporation. Parang naririnig ko na rito si Perajet. Parang may issue dito. Ito, Peso Ready. Ito medyo, alam mo, kilala rin to si Peso Ready na loan shark. Tsaka, alam niyo na, may mga issue na sobrang kulit din daw. Tsaka medyo may counting, ako naririnig na may counting harassment sila. Ayun yun sa group sa mga nakahiram sa kanila. At may isang vlogger dyan na nagreklamo dyan, diba? About sa unfair debt collection na sinasabi. Kilala yun. Kilalang vlogger sa online lending reviews. Pero may issue siya doon. Kaya yan, pakita ko sa inyo ha. Accessing entities po yan ng CIC mga kadyani ha. Ayan, ito pa. Yung C-Money ng SPay Later yan. Sila po may hawak. Kaya pwede kayong kung di tayo nakakabayad sa SPay Later o sa mga S-loans natin is malalagay talaga sa credit bad history ng CIC. Ayan. Ngayon pa po ito. Yung iba, Universal Utility. WeFund. One hand po yan. Yung WeFund. Yung ano na yan. Hawak niyan. Ano pa ba iba? Parang wala na makita iba rito. Okay, yan po yung mga accessing entities ng CIC. Ito naman po yung sa mga submitting entities, yung mga nagpapasa na sa CIC, kung yung mga OLA, mga lending company, sila may nagpapasa ng mga record natin. Kasi yung accessing entities, yung mga parang pwedeng tumingin kung meron kang bad record history. Ayun, tingnan natin sa isa. Ito yun, this list of submitting in line with the mandate of the Credit Information Corporation to establish a comprehensive and centralized credit information system for the collection and dissemination of fair and accurate information relevant to or arising from credit and credit-related activities of entities participating in the financial system. The list of entities are the submitting live of actual basic credit data of borrowers to the CIC database is hereby released. Ayun yan. Baga sila yung nagpapasa sa atin ng mga record natin ng ating mga pangit na mga at good historic credit score. So yun. Andiyan pa rin syempre si ACOM. Submitting entities po yan. Si ACOM, si Ion. Yan po, pakita ko sa inyo. Ayan, di ba? Si ACOM at si Ion ay mga submitting entities po ng CIC. Then, ano pa ba? Di ba kailangan natin makita? Armorak. Ayan alam ko tong Armorak, may pinail na kaso ang SEC doon sa Department of Justice, diba, last year. Alam ko kasama yan sa pinakailalim pa yan. Hanapin ko ulit kung ilan pa sila, nakalimutan ko yan Medyo nawala sa isip ko, wala na kasi masyadong update about that scenario ng kaso nila. Wala na masyadong update dyan ng SEC. Wait, then ito pa. Okay, yung Cashmart Asia Lending, Cashb, Cash Express, meron din sila yung Cash Express. Ang dami rin dito, loan sharks to Then, after that, iba't nga ito ulit, mga kadyani. Okay, Digito. Submitting and accessing entities din pala sila. Yan.
Digido, ano pa ba? Meron pa ba? Mga bangko na kasi ito iba nakikita ko no. Ayun, nakita natin si Easy Cash Lending. Ayun ko kung Ola ba yan, pero naririnig ko na rin yan. Si Flexi Finance. Parang narinig ko na si Flexi Finance, di ko na lang sure saan. Si Fuse Lending, si Gcash. Kaya nagsasubmit yan ng ating mga kung hindi tayo nakabayad. Kaya kailangan bayaran. Medyo bababa yung credit score natin sa CIC yan. Yan po si Fuse Lending. Okay. At itong iba, ito, tingnan natin. Ito, si HC, si Home Credit din, ano rin po yan, submitting entities din po yan. Ano pa ba? May pa ba tayong hindi nakita? Yun, okay, wala na. Si HC lang. Kusog Pera, ayan. Si Kusog Pera, nagulat ako nung nakita ko ito kanina. Si Kusog Pera, alam naman natin na medyo nakikita ko rin na maraming complaint about sa harassment siyang si Kusog Pera, pero submitting entities pa rin sila. Si Kibico, kasama rin sa submitting tsaka sa accessing entities ni CIC. Okay. Perajet, familiar din sa akin. Medyo narinig ko rin sa Perajet. Medyo may issue rin yan. Peso Ready at saka itong meron pa ba? Parang ayun lang, Perajet tsaka itong si Peso Ready parehas parehas na submitting and accessing entities mga kadyani. Ayan natin, diba? Surigao, Tagum, ayan. Si Tala, ayan. Kaya kung may utang tayo kay Tala, medyo bababa ang credit score natin kapag hindi natin nabayaran si Tala. Pero kung kahit unti-unti siguro papayag naman sila dyan sa kung malit lang naman ang utang nyo, kung kayang bayaran ng paunti-unti, bayaran na ng paunti-unti. Pero sabi nyo, Tala okay naman yan. Mababa lang ang tubo o interest nila. Meron pa ba? Wala na pang gumagalaw. Ayun pala. Si Tala na pala yung pinakahuli sa meeting entities natin. So yun, sana mga kadyan na nakatulong itong video ko sa inyo na makita kung ano yung mga ma-access at mga submitting entities ng CIC ng mga online lending apps. At para malaman ninyo kung legit ba yan o hindi, puntahan nyo yung site sa Google. Tingnan nyo lang yung mga list of accessing entities at submitting entities ng CIC o Credit Information Corporation, mga kadyani, para makakita. Kasi baka may magsabi naman ng hula-hula na naman itong aking ginagawang pagre-research dito at sa kabihin ng iba ko itong barbero lang ako. Ayan, nakita ko sa inyo yung mga screenshot kung saan ko siya nakita. At pwede rin po kayo mag-research para madagdagan po yung kaalaman natin at karunungan natin at ibang impormasyon na kailangan natin malaman about sa mga wala na mayroong access o mga submitting entities sa Credit Information Corporation. So yun, itong lingkod ka dyan ng Janitor TV. Ito ang Janitor. Sapak all. Peace.